Saan kasing tatanong sa akin kung bakit nagbalak akong dito na tumira sa Baguio. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi maraming ano yan maraming aspeto Tsaka ika nga sa isang salita ay parang sasabihin nating requirements. So, ito na nga. Punta na tayo dun sa pinaka mahalagang kasi yan ang dapat na unahin yung po pag-usapan natin yung budget. Bali tatanungin mo yung sarili mo meron ba akong source of income, kakayanin ko ba yung cost of living ng Baguio. So yan po ang mga dapat nating isipin. Ako po ay isang OFW, so napagplanuhan namin ng misis ko na tumira nga rito sa Baguio kasi nga, di ba, ang ganda ng klima, especially mga senior citizen na kami. So yun, murang gulay. Kaya noon kung nasa ibang bansa pa ako ay talagang nag-ipon siya. Una, kumuha kami ng developer. So since medyo may ano na kasi mga ilang taon na lang ba to at senior citizen na rin ako. So ang ginawa namin ay ano na lang kami sa developer, in-house na lang kami para ba nga meron tayong separation pay doon. Ang ginawa namin, binayaran na namin yun. So yun, nandito na kami ngayon at maganda naman kasi pakiramdam kapag alam mo wala kang utang, wala ka nang binabayarang na buwan-buwan, ganyan. So yung ito standard dito hindi naman standard, mostly sa mga ano ngayon, ang pinakamababa na makukuha mong bahay na nagre-range siya sa 4 million pataas na. Ano lang yun yung 4 million plus na yan, ano na yan, 70 ano lang yan, mga 70 square meter or 72 square meter, depende sa area. Kasi may mga area din dito sa Baguio na iba ang ang presyo ng lupa. Yung cost of living naman dito ay medyo may kamahalan yung iba, pero ang nagustuhan ko rito ay yung gulay. Murang gulay talaga rito. And then yung hospital may mura, may mahal. So depende yan sa hospital. So yung tubig, mura lang yung tubig kami ang tubig namin ay nag-range sa mga 400 to 500 monthly. Tapos yung kuryente nagre-range lang ito sa mga 600. Depende sa gamit, kasi ang gamit lang naman namin basic lang naman basic na ilaw, tapos
internet, yan ang mga kailangan natin eh. Wala naman kaming ang source of income ng naming dalawa eh, yung pension sa SSS. So enough na yon, kasi hindi naman kami ganun ka hindi naman kami lavish living eh. So tamang-tama na yun para sa amin. Ngayon sa healthcare naman dito, okay naman, may mga naman ng senior citizen dito, so tsaka PhilHealth. So yun, nakakapag naman yun, nakakapag bigay rin naman ng suporta kahit papano. May mga program kasi rin dito ang city na talagang nagki-care sila sa sa mga senior citizen, mga matatanda, mga PWD.